doon, pastora doon. Ano pa? Amen. So praise God, meron pong bagong knowledge ang binigay sa atin ng Panginoon. Ano? Mayroon na po tayo isang. Ayan, wala talaga. Wala ba? Ayun. Amen. Praise God. Amen. Glory to God. Ano po? Sige, may I encourage everyone to please stand and join me. Ano po? In reading the very word of the Lord this morning. Ano po? And as I count of 3, let us read together. 1, 2, 3. Everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in position of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished. Amen. Praise God. Tayo po'y makakaupo. Salamat po sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. So kung titingnan natin, ano po, amen. So napaka liwanag, ano po, ang sinabi po yan, ano po, sa Romans. Amen. So kapag sinabi po natin submit, ano po, tayo po ay, ibig sabihin, let us respect, ano po, o tayo po ay magpasakop, ano po, amen, sa autoridad, ano po, yung binigay, ano po, binigyan ng Panginoon, ano po, ng isang authority. Amen. At kung titingnan natin, ano po, amen, sa ating kasalukuyan, ano po, na panahon, ano po, sitwasyon, ano po, amen. Doon pa lamang, ano po, sa bansang Pilipinas, amen, ay talagang marami na po, no, maraming tao, amen, ang hindi po kumikilala at hindi po, ang tawag po doon, nagpapasakop, ano po, amen, sa mga autoridad, ano po, na inilaga ng Panginoon. Amen. So, sa araw na ito, ano po, atin pong saliksikin, ano po, amen, ang salita ng Diyos. Amen, patungkol po dito. Amen, na kung saan, ano po, ay napakarami sa Bible, ano po, nasasaad, ano po, sa mga verses, mga chapter, ano po, na itinuturo sa Bible. Amen, na kailangan natin magpasakop. Amen, sa mga nakakataas sa atin, sa mga autoridad, amen, na itinalaga ng Panginoon. Amen. Una pa lamang, ano po, makikita natin, ano po, maging sa Titus, ano po, kung babasahin natin yung Titus, ano po, ayan. Sa Titus chapter 3, ano po, amen, verse 1. Sabi po doon, remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. Amen. So, kung titingnan natin dito, no, amen, na kung saan, amen, ay talagang tinuturo, ano po, sa Bible, ano po, amen, na kailangan po natin submit, ano po, sa mga rulers, sa mga authorities. Amen. So example, ano po namang, sino po yung mga rulers niyan? Sino po yung mga authorities niyan? Ano po? Amen. Halimbawa sa Pilipinas, ano po? Amen. Imagine na lang kung walang pulis. Amen. Ano kaya mangyayari? Siguro talamak ang krimen. Tama po ba? Amen. Imagine na lang no, walang kapitan, walang presidente sa isang bansa. Amen. Siguro kanya-kanya. Lahat na lang ay presidente. Lahat na lang, amen, ay tawag nagari-harian na. Nako natin. Amen. So, tinignan natin, ano po, bakit sinabi po dito, ano, na kung saan sila daw ay tinalaga ng Diyos, na dapat natin tayo pong submit, ano po, sa kanilang authority. Ano po? Marami rin, ano po, maging sa, dito sa, ano po, sa, tawag po doon, yan, sa Romans. Ano po sabi po ng Romans? Amen?
So, sabi ni Pablo, ano po, actually nabanggit ito ni Pastora, ano po, nung nakaraang preaching po niya, no? Amen? Sabi po doon, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Kung nakita natin dito, ano po, amen, kailangan natin daw, ano po, na magbagong isip, ano po, amen, upang malaman daw natin that what is good, that what is acceptable, and that what is perfect will of God. Amen. So, alam natin, ano po, na yung mga leaders, mga rulers, ano po, presidente, kings, prime minister, ano po, ito po ay tinalaga ng Diyos, ano po, para, amen, sa ating ikabubuti. Amen? At kung titingnan natin, amen, na kung saan, amen, sila po, ano po, yung itinalaga ng Panginoon, ano po, uh, to preserve the life, to preserve, ano po, yung protection, ano po, and magkaroon tayo, ano po, ng to preserve order sa isang bansa. Amen. At kung titingnan natin, marami po, ano, amen, at kung ang pagbabago po ng ating isipan, amen, at pag-transform ng ating Panginoon, amen, ito po ay bagay, ano po, na kung saan, ano po, ay ng isang Kristiyano, amen, ay nagkakaroon po siya, ano po, amen, ng isang bagong pananaw, ano po, bagong uh, kaalaman o ano tawag po doon, yung bagong yung kaisipan, ano po, patungkol, ano po, sa mga bagay na uh, at plano ng Panginoon, ano po, sa bawat isa sa atin. Amen. Maari, ano po, amen, maraming katiwalian, ano po, maaring, ano po, maraming sa tingin natin ginagawa, ano po, ng mga nasa authorities, ano po, amen, na hindi tama, amen. Pero ang tinuturo ng Bible, amen, let us submit to the authorities. Pero in what extent? Yun ang tanong. Amen. In what degree? Amen. Na kailangan tayong magpasakop. Amen. Sa mga authorities na yan. Amen. At mayroon din po ang binanggit, ano po, sa 1 Peter. Amen. Kung titingnan natin sa 1 Peter chapter 2, verses 13 to 15. Amen. Nakalagay po doon, submit yourself for the Lord's sake. Take note, ano po? Submit yourself for the Lord's sake to every human authority. Amen. Whether to the emperor as the supreme authority or to the governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Amen. Bakit daw sila tinalaga? Bakit daw sila niluklok ng Panginoon? Amen. Amen, para parusahan yung mga gumagawa ng mga anomalya. At para, amen, ay bigyan ng rewards yung mga gumagawa ng mabuti. Amen. Kaya ang pinaka bottom line natin dito, ano po, nilikha ng Diyos, ano po, ang mga mamumuno, amen, for our own good. Amen. Sabi po doon, submit yourself, amen, for the Lord's sake. Amen. Magpasakop daw tayo, ano po, sa mga authorities, sa government, ano po, amen, na tinalaga ng Diyos, amen, para sa ating Panginoon. Amen. So kung titignan natin, i-apply natin, ano po, sa panahon natin ngayon, amen, bagamat, ano po, hindi po tayo sumasang-ayon sa ginagawa, ano po, maaaring hindi tayo sumasang-ayon sa ginagawa ng presidente o sa mga namumuno, maaaring hindi tayo sumasang-ayon, ano po, amen, sa ginagawa, amen, ng prime minister, ng king, ano po, sa isang bansa, amen,
Pero, amen, malinaw na sinasabi ng Bible, amen, to submit to the authority. Amen. But the question is, katulad ng sabi ko kanina, amen, to what degree or to what extent, ano po, na magpapasakop tayo sa authority ng pamahalaan. Amen. Anyway, sasagutin natin po yan mamaya. Amen. So, ang magandang katanungan ngayon, ano po, amen, ay bakit kailangan natin magpasakop sa pamahalaan? Ano ba, ano po, ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Amen. Balikan po natin yung key verse natin, ano po, sa chapter 13, verse 1 ng Romans. Amen. Ayan. Ayan. Sabi po dyan, everyone. Sino daw? Everyone. Lahat must submit to governing authorities. Ibig sabihin, mananampalataya ka pa o in general, hindi mananampalataya, ay kailangan magpasakop sa governing authorities. Sa anong dahilan? For the authorities comes from God. Amen. Sapagkat ang lahat ng ito, ano po, ay itinalaga ng Diyos. Amen. And those in possessions of authority have been placed, ano po, there by God. Sila, si Lord ang nagluklok sa kanila. Yeah. Amen. Yes. Maaring iniisip natin na dahil sa buto ng karamihan, dahil binuto siya ng mga tao sa isang anggulo, yeah. But ano po? Amen. Whether, ano po, amen, we like it or not, ano po, amen, behind, ano po, the backdraft of that, yung pagkapanalo ng presidente, ano po, amen, is nandun yung plano at purpose ng Panginoon kung bakit siya nanalo o nailuklok bilang presidente o mamuno sa isang bansa. Amen? Sapagkat napakalinaw ang sabi diyan. Amen? Na for the authority comes from the Lord or from God. Amen? And those in possession of authority have been placed there by God. Amen. Kung titignan natin, ano po mga kapatid, amen, sa Pilipinas pa lamang, amen, because of tinatawag nating freedom of speech. Amen. Kung makapagmura, makapaglait sa mga naupulan, ay ganun-ganun na lamang. Amen. Kung makapagprotesta, ano po, amen, ang maraming tao, kung titingnan natin, ano, amen po, kung makapagprotesta, amen, nakala, ano po, amen, ng karamihan, ano po, amen, ay, tawag po doon, yung, nakaupo, amen, ay hindi nila nalalaman o hindi nila naunawaan, ano po, amen, na sila po ay niluklok ng Diyos. Amen. So bakit ano po nasasabi dito ni Pablo, amen, na sila ay nagmula sa Diyos or in what way ano po na sila ay o anong paraan na sila ay itinalaga ng Diyos. Amen. Yung mga kaharian, mga pamahalaan, emperor, minister, ano po, amen. May sinasabi po ang Daniel chapter 2 verse 21. Amen. Sabi po doon, amen, siyang nakapagbabago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa mga may pangunawa. Amen? Sino ang naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan? Walang iba kundi ang Diyos. So who are we? Sino tayo? Amen? Para i-impeach, para magprotesta, ano po, sa itinalaga ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ano po, tingnan natin ang Pilipinas. Because of freedom na tinatawag, nami-misuse, amen, nagagamit sa maling pamamaraan. Amen po. At kung titingnan natin, ano po, amen, sa mga salitang iyan, amen, bakit may presidente na namumuno? Amen? Bakit may mga hari na namumuno dito sa Saudi Arabia? Bakit may mga prime minister? Amen? Sa ibang bansa. Dahil sila po ay
Hindi dahil po sila ibinuto ng tao, pinili ng karamihan, but sila po, amen, ay pinahintulutan ng Diyos o tinalaga ng Diyos, amen, para mamuno. Why there is Hitler? Why there is President Bongbong Marcos? Why there is Obama? Because God ordained them. Amen. Tandaan po natin, sila ay tinalaga ng Diyos. Ano po? Ang mga mamumunong ito, amen, for the specific reason and purpose. For the specific reason and purpose. Hindi man sila, hindi man tayo boto sa kanila, hindi man sila, tawag po doon, yung, hindi man tayo, tawag doon yung, nagagalingan sa kanila. Amen. Pero tulad po ni Pero. Kilala niyo pa si Pero? Amen. Si Pero, kung babalikan natin, ang Romans chapter 9:17, na kahit si Pero, amen, na umalipin sa mga Israelites, amen, siya po ay itinalaga ng Diyos. Amen. Bakit? Romans 9, chapter 17, ano pong sabi po doon? For the scripture says, amen, for the scripture says to the Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Nako natin. Why King Pharaoh? Amen. Ay pinahintulutan ni Lord na maghari sa Ehipto, na kung saan siya po ay isang hari. Amen. That Pharaoh was so cruel king who refused to let the Israelites free. Amen. But God used Pharaoh's, his stubbornness to perform miracles. Amen. And plagues in Egypt. At nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Nakuha natin. Amen. So nagpapakita, amen, lamang ito, amen, na magkakaroon man, ng bad or good na presidente o namumuno, amen, saan man, na bansa, amen. Tayo po, amen, hindi po dahil sa ibinuto natin sila, kundi, amen, kasama ito sa plano ng Diyos. Because the Lord has planned. The Lord has reason. The Lord has purpose. Nako natin, na maging sa mga masasamang king, amen, ay ginagamit ni Lord, amen, to display His glory, to display His power, to display His miracles. Nako natin. Amen. So, titingnan natin, amen, yung mga mamumuno, amen, katulad ng sabi ko kanina, amen, they are, ordained by the Lord, ito yung tinalaga ng Diyos, amen, para sa ikabubuti natin. Amen, to preserve life, to preserve order, and to protect each and every one of us. Amen. Katulad ng sabi ko, imagine, if there's no policeman in Philippines, imagine, na walang namumuno kahit sa isang barangay lamang. Amen. So, kung titingnan natin dito, amen, ngunit sabi po dito, amen, kung susuwayin daw natin, amen, ang mga itinalaga ng Diyos, amen, tayo po ay nag-reveal o nagsuway sa ating Panginoon. Amen mismo. Amen po. Now, balikan natin, yung Romans chapter 13. Yung key verse po natin. Amen. Sabi po doon, so anyone who rebels against, yan. Anyone who rebels against authority is rebelling against God. Yan. Oy. Yan. Balik muna tayo doon. Yan. Against God has instituted and they will be punished. Amen. Kung titingnan natin, amen, kapag lumabag ka sa batas,
ay may parusa. Tama po ba? Amen. Kapag gumawa ka ng masama, may parusa. Gumawa ka ng mali, may parusa. Amen. Pero kapag gumawa ka ng mabuti, ano po, ay meron pong reward. Nako natin. Kung titingnan natin yan, ano, maliwanag, ano po dyan, ano po, na lumalabas, ano po, amen, ang pamalahan, ano po, ay uh, itinalaga ng Diyos at sila ay may karapatan, ano po, na magpataw ng parusa. Amen. At binigyan ng Diyos ng authority. Amen. Para sa ating ikabubuti. Pero paano, ito yung tanong po, no? Pero paano, ano po, kung ang mga namumuno are not good? Amen. They are corrupt. Amen. Nagsusulong sila ng same-sex marriage, ng abortion. Amen. Ng divorce. Take note, ano po? Amen. Ang pamahalaan ay tinalaga ng Diyos para sa ating ikabubuti. Amen. So lahat, ano po, ng bagay na hindi ayon, ano po, o hindi tumutugma sa salita ng Diyos, ay hindi po nakakabuti. Tama po ba? So, ibig sabihin, amen, kung hindi pala nakakabuti, ano po, amen, bakit na tayo, ano po, susunod sa mga bagay na hindi naman angkop sa salita ng Diyos? Amen? So, huwag nating tangkilikin ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Tangkilikin natin ang mga bagay, ano po, amen, o anumang tawag doon, na mga bagay, ano po, na nais o ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po, ang bawat mamamayan ay mayroon pong responsibilidad na ipanalangin ang ating mga president. I'm so blessed with this church. Sa ating prayer, round the clock prayer, and even sa prayer natin, ano po, sa prayer meeting, amen, hindi lamang po ang GLG ang pinapanalangin, kundi bansang Pilipinas, Saudi Arabia, ang Israel, at ang buong bansa. Amen. Bakit? Because they need prayer. Mga namumuno. So, imbes, ano po, na mag-rally, imbes, ano po, na kahit maubos yung maghapon ka dyan, na magtatalak, ano po, amen, kung walang kamay ng Panginoon, ano po, amen, maubos yung laway mo, magsasayang ka lang ng lakas mo, magsasayang ka lang ng panahon mo, amen, sa tutuligsa sa ating gobyerno. Amen. So, imbes po, no, na mag-rally, imbes na mag-ano sa social media, ano po, ng mga masasakit, ano po, amen, mga politicians, ano po, amen. So, why we don't pray for them? Amen. Na magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa Diyos. Why we don't pray for them? Na hipuin sila ng Panginoon. Na sila, ano po, ay magbago katulad natin. Amen. Mga kapatid, ano po? Amen. Tayo rin po ay mayroon pong pananagutan bilang nasasakupan. Amen. Sabi ng Panginoon, napakaliwanag, ang lahat ng tumitiligsa, ang lahat, ano po, nagre-rebellion sa pamalaan ay nagre-rebelde sa Diyos. Amen. At alam natin, ano po, hindi lamang, ano po, not only in the government, amen, maging mismo sa ating family, sa pamilya natin. Amen. Ang family ay tinatag ng Diyos. Tama po ba? Amen. Kaya ano pong sabi, ano po, ng, ayan, Ephesians chapter 6 verses 1 to 4, ano? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Take note, sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Amen. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos ng may kalakip na pangako. Ano po pangako? Pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Amen. Ang pamilya ay binuo ng Panginoon, itinatag ito ng Panginoon, ano po, at ang tatay ay ginawang head of the family. Tama po ba? Amen. Ang mga magulang natin ay sila po, amen, ang may autoridad sa bawat anak. Napakaliwanag po dyan, sundin ninyo ang inyong magulang sa Panginoon.
Bakit sinabi? Ano po? Nasa Panginoon. Amen? What if? Amen. Ang aking nanay ay bangka sa sugalan. What if ang aking tatay ay lasinggero, sugarero? Paano ko sila susundin? Sabi po kasi dyan, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Amen? Sapagkat ito ang nararapat. Amen. Alam nyo po, batid po ng bawat isa, sino po mga magulang dito? Pakitaas po ang kamay. Amen. Di ba walang magulang na naghahangad, amen, ng kanilang mga anak, amen, ay mapariwara. Ang hangad ng magulang ay lumaki ang kanilang mga anak na may respeto, amen, at respeto sa kapwa at respeto sa Diyos. Amen. Ngayon, ano po? Sabi po diyan, children, obey your mothers in the Lord, for this is right. Amen. Actually, ano po? Ito po ay isang unang commandments, ano po, na mababasa natin sa Exodus 20 verse 12. Amen. Hindi ko na po nailagay diyan. Amen. At sama na no Bible study na basa namin 'yon, ano po. This is the first commandment of the Lord. Amen. Honor your father and your mother. Amen. Why Apostle Paul, ano po? Amen. Remind ni-remind niya, ano po, sa mga Ephesians. Amen. Actually, this is sa Old Testament, ano po, yung 10 Commandments. Bakit si Apostle Pablo, nire-remind niya ang mga Ephesians? Ano po? Sapagkat ang utos na ito ay hindi lamang para sa mga Israelites. Hindi na lamang po para sa mga taga-Episo, kundi maging sa lahat tayo ngayon. Nako natin, that Apostle Paul, ano po, the Lord wants us, ano po, to obey our parents. Amen. Hindi po sinabi niyan, ano po, na sumunod tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa ating magulang. Amen. Kapag gusto natin. Amen. O kung gusto natin. Amen. Marubdob na sinabi diyan, ano po, sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Because this is right. Amen. Ito ay mabuti. Amen. Igalang mo ang iyong ama at ina. Amen. Let us give respect, ano po, sa ating mga magulang. Amen. Sino po dito ang lumaki, ano po, napasaway? Amen. Lumaki na sakit sa ulo ng mga magulang. Amen. Praise God sa mga nagtaas ng kamay. And they, ano po, at kung titingnan natin dyan, ano po, amen, sa Ephesians chapter 6 verse 1, amen, commands children, ano po, to obey the parents in the Lord. Meaning, they should do, ano po, so out of their devotion, ano po, to Christ. Amen. Ginagawa natin, sumusunod tayo, ano po, amen, in God's sake. Amen. Dahil sa, ito inutos ng Panginoon. Amen. Obey in the Lord, ano po, o pagsunod sa Panginoon. Amen. Ay ang pagsunod dito ay hindi lamang basta pagsunod. Amen. Na wala lang, ano po, kundi sinasagawa natin ito. Amen. Dahil mahal natin sila at mahal natin ang Panginoon na nagbigay sa atin ng ating mga magulang. Amen. Baliktarin mo daw ang mundo. Amen. They are bad or good, magulang pa rin natin sila. Nako natin. Amen. So paano kung katulad ko kanina, paano kung ang tatay ko ay manginginom? Amen. Si nanay sugarol. Pag umuwi sa bahay, away dito, away doon. Amen. So what do we expect sa paglaki ng isang bata o yung anak? Nako natin. Amen. Kaya tayo ng mga magulang, amen, we have, mayroon, ang pagmamagulang ay isang sagradong pananagutan. Amen. Kaya nga sa verse 4, anong sinabi po doon? Sa verse 4,
Amen? Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at kultura at katuruan ng Panginoon. Take note, ano po? Disiplina at katuruan ng Panginoon. Kapag hindi mo didisiplinahin, kapag hindi mo iti-train ang iyong anak, ang mundo ang magti-train sa kanila. Nakuha natin. Bakit marami? Ano po? Bata pa lamang nagmumura. Bakit marami? Bata pa lamang makikita mo, ano po? Nasa tindahan, naninigarilyo. Kababaeng tao, umiinom. Real talk. Yan po yung totoong nagaganap ngayon. Tama po ba? Amen? Kapag makapagmura ang bata-bata, amen? Tingnan niyo po yung nangyari sa Tacloban, nangyari sa Cavite, sa eskwelahan. Alam niyo po yon? Amen? Yung barilan, yung saksakan, kabataan, minor de edad. Hello? Anong ginagawa ng magulang na pinagkatiwalaan ng Diyos? Ano po? To discipline and to train them. Turuan. Ano po? Natin sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Amen. Sa English version, specify po doon yung tatay. Father. Sabi po doon. Ano? Bilang head of the family. Amen. So dapat, we are not just a provider. Kailangan natin silang akayin sa paanan ng Panginoon. I'm so blessed. Ano po? Amen. Alam mo sa Pilipinas, pag pumunta ka, nag-church ka doon, karamihan mga babae. Amen. Kung paano kung sinanay na lamang, ano po, sinanay na lamang ang naghahatid sa school, sinanay na lamang nagtuturo, nagpagbabasa ng Bible, sinanay na lamang kasama sa pupunta sa church, sinanay lamang nagtuturo ng pananalangin. Lalaki yung bata, ano po, amen, at isipin niya na kanyang tatay is a weak leader. Nako natin. We are the lead. We need to lead our family to Christ. Amen. Lalo ngayon, ano po? Ama ng tahanan. You are the head of the family. Amen. God places a high responsibility, ano po, sa mga fathers. Hindi po tungkulin ng pastor, hindi po tungkulin ng leaders ng iglesia. Hindi po tungkulin, ano po, ng youth ministry. Amen. Para turuan, disiplinahin ang mga bata. Amen. Ayon sa Panginoon. Yes, the pastors, the leaders, amen, can help. Pero ang father, ang magulang, ang una dapat na nagtitrain sa kanila. Amen. Pero paano? Amen. Napakalaking question kasi, paano kung ang magulang ay manginginom, manunugal, ano po? Amen. At sino po dito ang may ganyang magulang? Amen. Na sugarol, yung manginginom, amen. Alam niyo po, bilang anak, meron din po tayong responsibilidad na panalangin sila. Amen. Sabi mo ng Panginoon, ano po? Sumunod tayo sa kanila. Amen. Tayo ay magpasakop sa kanila. Respetuhin natin sila bilang magulang. Amen. So mayroon din tayo ano po na dapat tayo na nakakaalam na tinuruan ng Diyos. Ipanalangin sila ano po. Amen. At i-share natin ano po ang salita ng Diyos sa kanila. Alam niyo po yun, alam niyo po yung makakarinig sila ng salita ng Diyos. Kalaban natin walang ginagawa ang Panginoon. Amen. Meron pong ginagawa yan. Unti-unti, ano po, amen. Meron pong nababago sa kanilang puso. Kaya huwag po tayong manghinawa. Huwag po nating sa isipin, matanda na sila. Bala na sila. May mga isip na mga yan. Hindi po ganun. Our first ministry is our family. Nako natin. Amen. Na dapat katulad tayo ni Joshua. Amen. As for me and my household will serve the Lord. Amen. Ba't ko nasasabi yan? Ano po? Kasi maging lahat tayo dito.
maaaring bunga rin ng panalangin ng iba. Amen? So why don't we pray also, especially to our family? Amen? Na mayroon palang power, may kapangyarihan palang panalangin. Amen? Kaya nabe-bless ako, no, kapag may nagtitestify o nagtitestimony, ano po, na sila ay nakakarinig, sila ay binago ng Panginoon, ano po, dahil sa panalangin ng kanilang anak, panalangin ng kanilang asawa, amen, panalangin ng kanilang magulang. Nakukuha natin, amen, na darating ang panahon, ano po, amen, ay makikita rin natin, ano po, yung bunga nito. Huwag lang tayong magsawa, ano po, amen, na ipanalangin po sila, amen. So that's, ano po, mga father, ano po, whether you like it or not, ano po, we are, ano po, tayo po, ano, ang iniligay ng Diyos. Amen? Para to lead our family, ano po, sa ating Panginoon. Amen? At parents, ano po, it's our responsibility to bring them up, ano po, in training, instructions of God, ano po. Amen? So, binigay sila, ano po, ng Diyos sa atin, in a short period of time. Alam niyo po ba 'yon? Amen. Na bawat araw, think about these things. Ano po? Bawat araw na lilipas ay isang kabawasan 'yon. Amen. Sa panahon na makakasama mo ang nanay mo at tatay mo. Bawat araw na lumilipas ay kabawasan 'yon. Ano po? Sa panahon na makakasama mo. Amen. Ay yung mga anak. Darating ang panahon. Amen. Lilisan tayo sa mundong ito. Especially mga magulang. Amen. Tayo po ba ay mayroong kapayapaan na alam natin na lumisan man tayo, alam natin na may iwan ang ating anak dito sa mundong ito, na mayroong pong matatag na pananampalataya sa Diyos. Na alam natin, ano po, amen, na tama yung tinatahak nila. Amen. Na balang araw, ano po, amen, ay magkakasama din po ang bawat isa. Amen. At kung titingnan natin, ano po yung verse, ano po, yung 6 to po, ay yung sa Deuteronomy, ano po, chapter, yan, chapter 5, ano po, dito naman tayo, ay Ephesians chapter 6, 5 to 6 naman, continue natin, ano po, sa mga alipin naman, amen, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa, ng may buong paggalang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang sa ninyong pinaglilingkuran. Nakikita po natin? Mula dun sa pagsunod, ano po, sa pamahalaan, sa authority, ano po, magpasabit tayo, ano po, in, ano po, amen, sa Diyos, amen, maging sa ating mga, sa family, amen, at maging dito, sundin daw natin ating mga amo, ating mga employer, amen, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Amen. Kapag ganyan po ang puso natin, amen, ay kahit gaano kahirap yung trabaho mo, amen, ikaw ay masaya. Mamahalin mo yung trabaho mo. Amen. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Sino po dito yung nagtatrabaho? Ano po? Amen. Kapag nandiyan lang yung amo, kung ano nung pinagkagawa. Amen. Nandiyan yung manager sa kakikilos. Amen. Di ba may ganon? Amen? Na kung nandiyan nagpapa-impress. Alam mo yung ilang oras siyang nakaupo, pero pagdating ng manager, parang ang dami na hapong-hapo siya sa pag-ano. Amen? Yung nagkiklaim pa ng trabaho ng iba, na parang siyang gumawa. Di ba may mga ganyan? Pero sabi niyan, gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Mas asamin natin yung papuri ng Panginoon kaysa papuri ng tao. Mas mag-ano po tayo dun sa sasabihin ng Diyos sa atin kaysa sasabihin ng tao. Amen? So maglingkod daw tayo. Amen? Na para bang naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Diba napakasarap ng pakiramdam? Amen? Na magtrabaho, ano po? Amen? Kahit stress ka na. Amen? Kahit na
Tawag doon, kung talagang hapong-hapo ka na, amen. Pero pag naalala mo si Lord kung gaano kabuti, amen, kung gaano, ano po, yung ginagawa ng Panginoon, amen, sa buhay mo, sa pamilya mo, amen, na naging ginagamit ang yung employer mo o yung company mo bilang daluyan ng pagpapala. Amen. So sa mga ano naman, ano po, sabi ng sa 7 to 8 sa Ephesians, ano naman sinabi sa mga namumuno? Amen. Sige po, malapit na tayo. Amen. Paglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni numan, maging siya man ay alipin o malaya. Nako natin. Amen. So karugtong pala yan ang una, ano po? Na maglingkod kayo ng masaya ang kalooban. Alam niyo po yung gagawin mo rin lang tapos nagdadabog-dabog ka na, gagawin mo rin lang pala yun. Alam niyo po yun, nagsayang ka na, nag-imot-imot ka pa, sayang lang yung imot-imot mo, gagawin mo rin lang pala ang trabaho. Amen? So, mga kapatid, ano po, tayo lingkod ng Diyos, sabi po doon, sapagkat alam ninyo, ano po, na hindi man tayo gantimpalaan, ano po, wala man tayong increase. Amen. Alam natin, ano po, kapag ginagawa natin ating trabaho na para tayong naglilingkod sa Diyos, amen, ay yung reward na ibibigay ng Panginoon ay more than doon sa kayang ibigay ng tao, kayang ibigay ng employer mo. Nako natin. Kaysa yung na-appreciate ka nga niya, pinupuri ka ng amo mo. Alam mo ba yon na pag alis mo, amen, 10 pwede niyang ilipat sa'yo at makakalimutan ka rin niya. Pero si Lord, di ka niya makakalimutan. Nako natin. Amen? Kahit magpagal-pagal ka dyan sa trabaho, magpuwet ka, mag-overtime ka dyan. Amen? Kasi isa lang na pagkakamali mo, mas titignan nila yung pagkakamali mo kaysa yung ginawa mong kabutihan. Pero si Lord, ano po, amen? Kapag siya, nakita ka niya, ano po, amen, na gumagawa, hindi niya ito makalimutan. Amen? Kaya maglingkod tayo na parang tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Next, sa 8 naman, ano po, ay sa 9, ano po, ito naman po, ano po, sa mga amo. Amen? Sino po yung amo dito? Sino po yung may katungkulan? Supervisor, manager? Amen? Sino po dito ang may nakakataas? Ano po na, no, na meron po silang, sino po dito ang may katulong sa bahay? Amen. So mga amo, amen? Mga amo daw, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit. At siya'y walang itinatangi. Nakuha natin. Amen. So tayo daw, ano po, maya, ano po, kasi minsan baka maputos kayo sa inyong mga cleaner. Can you please throw this one? Ano niyo po yan? Amen. Kung minsan mag-utos tayo parang, ano po, tingnan po natin. Sabi po doon, maging mabait daw kayo. Amen. So ano po ba yung pagiging mabait na tinatawag? Amen. Kapag alam na pagod na yung pagpahinga niyo naman o kaya bigyan some ano po, some na pwede niyang ikalgalak. Nakukuha natin. Amen. Minsan sa totoo lang, ano po, minsan doon sa Ariada, kahit punong-puno na yung ng doon sa minsan ako na nagtatapon kasi hindi ko naman yung mga cleaner ako, tinatapon na namin. So, tignan po natin, mga maliliit na bagay. Maging sa mga, alam niyo po, naglilinis sa kalsada, yung abutan nyo ng 1 real, napakaking bagay po yun. Amen. Yung mga, yung sa init, sa lamig, nasa labas sila. Amen. Actually, may nakikita rin pa ako na nag-aabot sa mga sasakyan. So, isang na mabuting bagay. Ano po yung mga ganung bagay? Nakuha natin. Amen. At sa panguli, amen, is how about sa church? How do we submit to the authority? Sa manamumuno, sa pastors, sa overseer. How do we respect them? Amen. Higit lalo, mga lingkod ng Diyos. Amen. Sa iglesyang ito, ano po, PGWM, GLG, ano po, marami tayong head servant. Tama po ba? Amen. So how we will render respect or yung pag-submit sa authority, ano po, na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos.
Halimbawa, sa kitchen. Amen. So, may tinalaga po doon na head servant na kailangan natin irespeto, na kailangan natin magpasubmit. Amen. So, ibig sabihin, amen, anumang bagay na nandun, ano po, nasakop o saklaw, ano po, ng head servant na ito, dapat, amen, ay pagbibigay respeto, ipagpaalam natin, ano po, halimbawa, may gagawin tayo sa kusina, meron tayong kukunin. Tama po ba? Napakahalaga po yung salitang respeto. Halimbawa sa Psalms Ministry, ano po, bago tayo gagamit ng gitara, ipaalam nyo kung sino yung head servant. Kaya nga ipinakilala sa harapan ng bawat isa kung sino po yung mga head servant ng bawat ministeryo. Tama po ba? Amen? Why? Especially dito, ano po, this is holy from the Lord. Ito'y banal sa paningin ng Panginoon. At aside from that, amen, kailangan natin silang magpasakop at irespeto natin, ano po, yung kanilang ministeryo. Nako natin. Amen. And even, alam po, sa iglesia ito, mayroon pong namumuno sa atin. Amen. Halimbawa, uwi kayo sa Pilipinas, magpaalam din. Nako natin, mag-i-exit, ahead of time, magsabi. Nako natin. I'm so blessed, ano po, kapag nagpa-follow up ako, no? May isang kapatid. Amen. Hindi ko pa send yung message ko. Pastor, siya na nagsabi, mag-worship tayo bukas ha. Nakaka-bless. Alam niyo po yung ganon? Amen. Na hindi yung tagal-tagal na ng message ko, wala pang reply. Alam niyo, kung titignan po natin, we are family here. Nako natin. Amen. Dapat nagrespetuhan, nagmamahalan. Amen. At lahat, ano po, amen. Imagine, ano po, amen, na isang community na nandun ang respetuhan, pagmamahalan. Di ba napakasarap mamuhay, payapa. Amen. So dapat ganon. Amen. Ano ba sinasabi ng Bible? Ano po? Amen. Sa Hebrew. Amen. Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Alam niyo po ba? Yung mga leader ninyo, mga head servant ninyo, higit lalong overseer natin, ano po, ay mayroon po silang accountability sa bawat isa sa atin. Bakit ganun na lang kahigpit ang iglesia? Because, ano po, amen, mayroon po silang pananagutan sa Diyos. Nako natin. Do this so that their work will be a joy. So, gawin daw natin ito para yung trabaho naman nila, ano po, ay will be a joy. Hindi po burden. Nako natin, hindi po pabigat. Mga kapatid, ano po, amen, dapat, ano po, ito natin lagi natin isipin, ano po, amen, na wag po tayo maging pabigat, ano po, sa iglesia. Higit lalo na po ang ating overseer, ang ating pastoral Glenda na inano ng Panginoon. Marami na pong ginagawa, marami pong responsibilidad na hinatang sa kanyang balikan. Ano po? Hindi po naging burden dapat ang bawat isa. Amen? For that would be on no benefits to you. Ano po? Amen. Kaya nga po, ano, minsan kapag dumadalaw ako, pag pumunta ako sa Pilipinas, kapag dumadalaw ako sa ibang church, ano po, amen, sinisikap kong talaga hindi maging pabigat, ano po, doon sa pupuntahan ko. Amen. Katulad nung napunta ako ng Isabela, ano po, alam ko na si Pastor Dick, ano po, ay kasi gabi na ako nung dumating doon sa Santiago eh. Alam ko pag susundin pa niya ako, mapupuyat siya, mag-ano pa yung time niya. Kaya sabi ko, umaga na lang, matutulog na lang ako sa hotel. naalala ko tuloy, naalala ko tuloy yung hindi ko ina-expect, ano po, na talagang maging sa panulo sa hotel, ay wala akong matulugan. Alam niyo po yung nangyari? Tapos hanggang sa hinabol-habol pa ako ng aso. Kasi mag-aalaw na yun eh. Wala na, tahimik na, ano po, aso, mga nandyan, nagkalat mga aso, hinahabol pa ako. Tapos, tingnan yung Panginoon, ano po, may dumating na isang tricycle, amen. Sabi niya, ako nagtanong actually, mayroon po ba kayo alam dito na, no, na hotel na pwedeng tulugan? Sabi niya, wala eh, pero meron kong alam doon, malapit lang dito, sabi niya. Eh, pumunta naman ako. Ngayon, tapos nung makasabahay ko, may mga nakakakbay na babae, may mga gaganon lasing, ano po. Di wala akong idea kasi gabi madilim. Ano po? Di okay na ako, pumunta na ako doon, nagbayad ako. Ang mura nga, sobrang mura.
Eh, sabi ko mura tapos isang kwarto pa, nakaka-bless. Tapos nung lumabas na ako, umaga, nakita ko, binasa ko, in pala, in. Hiyang-hiya ako, ano po, baka may makakilala sa akin dito. Talagang hiyang-hiya ako, ano po, sa sarili ko, no? Talagang kung gusto ko tumakbo, tatakbo na ako. Hiyang-hiya talaga kung nakita ko yung in ba na, no? No? Yung alam niyo po yung parang, yung ginagawa ng in, ano po yung panuluyan na, no? Amen. So yun po ano, amen, yung experience ko sa Isabela, amen. So yun po no, sikapin po natin ano na kung mayroon namang paraan, huwag na tayong maging pabayaan. Nako natin. Amen. Huwag po nating isipin kung anong magagawa ng church sa atin. Kundi isipin natin kung ano yung magagawa natin para sa church. Nako natin. So mga kapatid, ano po, lahat na mga ginagawa natin yan, amen, ay talagang ito po ay counted ano po sa ating Panginoon. Naka-record lahat ng yan. Amen. At alam natin ano po balang araw pagdating ng panahon, tayo po ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Amen. Praise God. Wala na po ba? Amen. Ayan, wala na nga. Praise God. Ano po? So mga kapatid, ano, let us submit to the authority. Ano po? We need to respect the authority, ano po, sa pamahalaan, sa ating pamilya, sa ating mga amo, higit lalo, ano po, sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Let us respect the authority na binigay sa kanila ng Panginoon. Yun, ano po? Because our respect, amen, higit lalo, amen, doon sa ultimate authority, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Sige po, tayo po makakatayo.